Sir, sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo, live po tayo ngayon sa Punto Asintado Reload sa PTV and Radyo Pilipinas. So po, General Browner, sir, bakit ba ipinagmamalaki ngayon ng China na napaalis daw ng kanilang Coast Guard ang Philippine Navy vessel natin dyan sa Scarborough Shoal? Meron ba tayong barkong nakadaong po dyan sa Scarborough Shoal? Ano ba talaga nangyari, General Browner? Actually, wala po tayong barko na nakadaog dyan sa Scarborough Shoal. Meron po tayong barko kahapon na ang ginagawa po niya is maritime patrol. So dumadaan po siya dito sa Scarborough Shoal, malapit sa Scarborough Shoal, on its way north. Dahil nagpapatrol niya nga po siya dyan sa area na yan. So nung nakita po nung Chinese Coast Guard ay nag-challenge sila sa ating barko. Ang response naman natin, challenge din natin sila. No? At ang sinabi natin is that we were on a maritime patrol mission at sinabihan natin sila na umalis doon at huwag harangin yung ating maritime patrol. So tuloy-tuloy po yung ginawang pagpatrolya ng ating Philippine Navy boat. Hindi po totoo na ikinaboy tayo ng Chinese Coast Guard. Okay. So sa aking palagay ay propaganda lamang ng Chinese Coast Guard yon. Dahil karapatan po natin magpapatrolya dyan sa lugar na yan. Tama ho ba, sir? Tama po yun. Because inherent dun sa mission natin ang magpatrolya dun sa ating territorial waters at dun sa ating exclusive economic zone. And yung Scarborough Shoal is way inside. No? Talagang nasa loob po ng ating exclusive economic zone. Na kiniklaim naman ng China ngayon. Actually, yung administration yan, sinasabi sa kanila daw. Just sa Scarborough. Totoo yun. Ano? Opo. Totoo yun. Pero talagang nananaginip sila. Nasa kanila yung South China Sea. But we are insisting na hindi sa kanila yan at nasa exclusive economic zone natin yung area na yan, yung Bajo de Masinloc o yung Scarborough Shoal. Okay. In fact, meron tayong arbitral tribunal na desisyon 2016, walang mga bansa na maaring, tama ho ba? No country can claim sovereign rights on the shoal, saying it is traditional fishing ground para sa lahat ng mga Pilipino, maging ng Vietnamese at Chinese. Tama ho ba, General? Tama po yun. Okay. Yes, tama po yun. It's a traditional fishing ground. At in fact, hindi nga natin inaangkin lang yun. Ano? So our fishermen should be able to go inside the shoal para mangisda. Nung pong nakaraan na nakapasok yung mga mangingisda natin, nung hinarangan nila yung Scarborough Shoal at pinutol po natin yung obstacle na yon, yung obstruction na binigay nila. Floating barrier. Ay nakapasok yung mga yung barrier, nakapasok yung mga fishermen natin. Marami po silang nakuhang mga isda, no? So yun po ang ina-assert talaga natin na hindi po nila hindi sa China, no? They do not own that. At yung sa atin naman po ay we are protecting the rights of our fishermen to fish dun sa Scarborough Shoal. So yung nagkaroon po ng maritime patrol, Philippine Navy ho ba ito, sir? Hindi Coast Guard, no? Tama, maritime patrol ng Philippine Navy. Meron po pang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda po sa mga panahong yon na talagang dapat nating bantayan? Well, halos araw-araw naman po na may mga fishermen tayo na pumapalaot at dun sa area na yon, no? But yung Philippine Navy natin ay meron po tayong plano na ginagawa at kinakandak natin yung maritime patrol missions natin. Tuloy-tuloy po yung ating pagpatrolya. Okay. How about yung mga strukturang itinatayo ng China dyan sa Scarborough Shoal? Meron bang karagdagan nakikita po ang Philippine Navy? Well, sa ngayon po, wala naman po mga structures. Wala pong structures dun sa Scarborough Shoal. Alright. So, kumusta po sa pangkalahatan ang pagbabantay natin, no? Ng Philippine Navy, ng AFP sa ating pong teritoryo dyan sa West Philippine Sea?
diyan sa Scarborough Shoal at ilang pang mga isla or mga shoal. Opo, mga lugar diyan sa West Philippine Sea. General Browner. Oo. Yeah, Marami po yan. Marami po. Meron po tayong Siyam. Siyam po na mga features that we are occupying, no? Kasama po dito yung Pag-asa Island. Pag-asa. Opo. Yung Ayungin. Parola Island, yung Panata, Likas, Kota Island, Patag Island, Lawak Island, Panganiban Reef, no? Ayungin Shoal, and Rizal Reef. So ito po yung mga ino-occupy natin. I'm sorry, yung Panganiban po hindi po natin ino-occupy 'yon. Panganiban? Opo. Hindi sa atin po po. 'yan? Sa atin 'yan. Hindi po. Ngayon is ino-occupy po ito ng Vietnam. Vietnam. Ng Vietnam. Hindi po to sa loob ng EEZ ng Pilipinas? Sa loob po ito. Yes, sa loob ng EEZ natin. Pero ang naka-occupy ngayon doon, yung Vietnam. Tama ba? I'm sorry. Yung China po ito. China. Oo. So, yan. Okay. Kumusta po, anong pong reaksyon ninyo ngayon naman? May oras pa tayo, sir, no? Na ni-realign na po ang budget ng ilang mga national government agencies dito po sa ilang mga ahensya na tututok po dyan sa West Philippine Sea. Naambunan ba kayo ng budget, sir, dagdag sa Armed Forces of the Philippines, lalo na sa Philippine Navy, para pangalagaan natin ang West Philippine Sea na nanggaling po sa mga Confidential and Intelligence Fund realignment? Well, sa ngayon, hindi pa ho namin nakita yung final version nung budget natin. Pero nangako naman po ang ating mga senador at mga congressmen na dadagdagan po nila yung pondo ng Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na po yung gagastusin natin sa West Philippine Sea. At hindi po namin alam kung saan magagaling yung pondo, whether it will come from yung CIF ng ibang mga ahensya. But yun lang po ang pinanghahawakan namin, yung pangako po ng ating mga lawmakers na may control po sa purse ng gobyerno, no, na dadagdagan po nila yung pondo natin specifically for the West Philippine Sea. So ibig sabihin yan na magdadagdag po tayo ng karagdagang equipment in line sa ating modernization program sa AFP, specifically yes. bantayan natin ang West Philippine Sea? Yes, yun po ang balak natin, is that magdadagdag po tayo ng mga platforms natin katulad ng mga fighters, yung multi-role fighters natin, mga aeroplano po, at yung mga drones natin. Kailangan rin po magdagdag ng mga barko, no? But more especially, kailangan po nating i-develop yung mga islands at yung mga features na ino-occupy natin. So kasama po dito yung paggawa natin ng mga fishermen's wharf and haven, no? Pag may mga bagyo po, pwede silang punta dito sa mga isla natin. Opo. Para po magkaroon sila ng safety from yung mga bagyo. And also palalakasin po natin yung ating mga defensive positions dito sa mga isla na ito. Diyan po sa Ayungin, i-rehabilitate na ba natin talaga dapat ang ito pong BRP Sierra Madre dahil kinakalawang na po? Ang ginagawa ho natin yun. Pinturahan natin. Ang ginagawa ho natin yun is that we are improving the habitability nitong barko natin dahil siyempre ayaw naman natin na yung mga sundalo natin ay kumbaga merong risk sa kanilang buhay. Opo. Dahil dun sa conditions na living conditions na hinaharap nila doon sa Ayungin Shoal. Oo nga, talaga na kinakailangan ayusin, sir, no? At least man lang presentable tingnan. At yung ilang yung mga lugar na binanggit ninyo ay dapat maglagay na rin po tayo ng mga structure.